Maliwanag ang langit sa ibabaw ng Qianlong Pavilion. Tahimik ang paligid habang nakatayo ang malaking gusali sa gitna ng mga puno. Sa loob ng isang silid, magkaharap sina Zuo Fan at Uncle Gio. Iniabot ni Uncle Gio ang isang nakarolyong papel kay Zuo Fan. Tinawag niya itong Brother Zuo. Tahimik na kinuha ni Zuo Fan ang papel at tiningnan. Nanlaki ang kanyang mga mata at mahina niyang sinabi na this is. Sa isip niya, sinabi niyang ito ang gusto niya. Ito ang Letter of Alliance Agreement sa pagitan ng Qianlong Pavilion at Luo family. Sa isip ni Zuo Fan, ngumiti siya habang hawak ang kasulatan. Sinabi niya sa sarili na sa pamamagitan nito, ang Qianlong Pavilion ay hindi lang magiging malaking suporta para sa Luo family. Tutulungan din nila ang Luo family ng walang kondisyon. Dagdag pa niya sa isip, sa oras na iyon. Wala nang mangangahas na kalabanin ang Luo family. Sa oras na iyon, makakapag-focus na siya sa pagpapalakas ng kanyang lakas ng walang inaalala. Tumingin si Uncle Gio kay Zuo Fan at seryosong nagsalita. Tinanong niya kung bakit may pakiramdam siya. Na alam na ni Zuo Fan na mangyayari ito. Sa isip ni Zuo Fan, kalmado siyang sumagot sa sarili. Sinabi niyang honestly, hindi niya alam ito mula sa simula. Pero lahat ng ginawa niya noon ay para sa kontratang ito. Itinaas ni Zuo Fan ang papel at tumalikod. Sinabi niyang dadalhin niya ito kay Young Miss. Para mapirmahan niya ito, biglang hinawakan ni Uncle Gio ang balikat niya at pinigilan siya. Sumigaw si Uncle Gio ng wait. Seryoso nitong sinabi na kailangan niyang pirmahan ito dito. Inutusan niya si Zuo Fan na pumirma na ngayon. Nagulat si Zuo Fan at lumingon. Sinabi niyang hindi siya ang pinuno ng Luo family. Isa lang siyang housekeeper. Dagdag pa niya, baka hindi angkop ang pirma niya. Umiling si Uncle Gio at seryosong tumingin. Sinabi niyang ang kasunduang ito ay hindi para sa Luo family. Kaya walang silbi ang pirma ng pinuno ng Luo family. Dagdag pa niya, ang kasunduang ito ay ginawa para kay Zuo Fan lang. Idiniin ni Uncle Gio ang kanyang sinabi. Sinabi niyang kung nasaan man mananatili si Zuo Fan, doon makikipag-alyansa ang Qianlong Pavilion. Dagdag pa niya, ito ang mismong salita ng kanilang patriarch. Sa isip ni Zuo Fan, ngumiti siya ng bahagya. Sinabi niya sa sarili na tama siya. Ang patriarch ng Qianlong Pavilion ay talagang matalinong tao. Dagdag pa niya sa isip, ang patriarch ng Qianlong Pavilion ay talagang may mata para sa talento. Mahina siyang tumawa ng hihihi. Lumipas ang oras at gamabi na. Nasa labas ng Luo family si Zuo Fan. Madilim na ang langit at may ilaw sa loob ng bahay. Biglang may nakasalubong siyang lalaki. Nagkatinginan sila at nagulat ang lalaki. Lumapit si Zuo Fan at seryosong nagtanong. Tinanong niya si Lao Pang kung nasaan si Young Miss. Sinabi niyang may sasabihin siya dito. Sumagot si Lao Pang at sinabing ihahatid niya siya doon. Sumunod si Zuo Fan habang naglalakad sila papunta sa likod ng bahay. Binuksan ni Lao Pang ang pinto ng isang silid. Nagulat si Zuo Fan at napatanong. Tinanong niya kung sa kusina. Tumango si Lao Pang at nagpaliwanag. Sinabi niyang abala si Young Miss mula umaga hanggang gabi. Dagdag pa niya, humingi pa ito ng payo sa chef. Sinabi niyang pati siya ay pagod na rin ngayon. Seryosong tumingin si Lao Pang kay Zuo Fan. Sinabi niyang alam niyang may kakayahan si Zuo Fan. Pero hindi nito binibigyang pansin si Young Miss at Young Master. Paalala niya, kailangan malaman ni Zuo Fan na naghirap si Young Miss ng isang buwan para lutuin ang masarap na pagkain para sa kanya. Dagdag pa niya, baka ito ang paraan ni Young Miss para pasalamatan siya sa kanyang pagod. Kumuha si Lao Pang ng isang piraso ng pagkain at tinikman. Pabulong niyang, sinabi na huwag sabihin kay Young Miss. Sa tingin niya, walang babaeng marunong magluto ng ganito. Sinabi niyang wala talaga itong talento. Tinikman din ni Zuo Fan ang pagkain at napangiwi. Sa isip niya, sinabi niyang wala nga talaga itong talento. Nagulat si Lao Pang sa sinabi niya at napahawak sa ulo. Sabi niya, kahit walang talento si Young Miss, dapat pa rin itong bigyan ng pansin. Huwag daw nitong sasaktan ang damdamin nito. Itinaas ni Lao Pang ang pagkain at ipinakita kay Zuo Fan. Tinanong niya kung tingnan siya. Tinanong niya kung mahirap ba talagang lunukan ito. Isinubo ni Lao Pang ang pagkain at pilit na ngumuya. Pumikit siya at pinilit lunukan habang nanginginig ang kanyang mukha. Biglang napaluhod si Lao Pang sa sahig at napahawak sa lalamunan. Tahimik lang na pinanood siya ni Zuo Fan habang may patak ng pawis sa noo.
Nanginginig na lumingon si Lao Pang kay Zuo Fan. Sinabi niyang tama ka, walang talagang talento si Young Miss. Dagdag pa niya, sorry, sinisi kita kanina. Sa harap niya, kalmadong kinuha ni Zuo Fan ang kaparehong pagkain. Walang pag-aalinlangan niya itong isinubo. Nagulat si Lao Pang at napasigaw. Sinabi niyang hey brother Zuo, huwag mong pilitin ang sarili mo. Dagdag pa niya, sorry sa sinabi ko kanina. Ngumuya si Zuo Fan at dahan-daang lumunok. Seryoso siyang tumingin kay Lao Pang. Sinabi niyang kapag kinain niya ang luto nito, naiintindihan niya kung ano ang naramdaman ni Lao Pang. Sinabi niyang si Miss ay talagang. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Mahina niyang sinabi na ayos lang, gutom siya ngayon. Lumipas ang gabi at sumikat ang araw kinabukasan. Sa ibabaw ng mesa, 3 plato ang walang laman. Tahimik ang silid habang pumapasok ang liwanag mula sa bintana. Dahan-daang nagmulat ng mata ang isang dalagang may mahabang buhok na kulay ginto. Si Young Miss iyon. Napansin niyang may tela sa tabi niya. Nagulat siya at napatingin sa gilid. Nakita niya si Zuo Fan na nakahiga at natutulog ng mahimbing sa tabi niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at namula ang kanyang pisngi. Sa isip niya, mahina niyang binulong ang pangalan nito. Sinabi niyang Zuo Fan. Pagkatapos ay napahawak siya sa kanyang bibig at napasinghap. Sinabi niyang sa isip niya, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Tinanong niya ang sarili kung ibig sabihin ba nito. Nandito si Zuo Fan kasama niya buong gabi. Dagdag pa niya sa isip, talaga bang natulog at nanatili silang magkasama ng isang gabi. Namula lalo ang kanyang mukha habang Thank you nakatingin mga kay Zuo boss. Fan. Dito na natapos Dahan-dahang ang lumapit chapter ang na kanyang ta. mukha sa Stay mukha tuned ni lang, Zuo ini-edit Fan. ko pa ang susunod Tahimik na lang na chapter. natutulog Like si and Zuo subscribe Fan para habang updated unti-unting kayo sa mga lumalapit upload si Young natin. Miss.